Hi. Hello mga kawaiti. For today's video mga kawaiti, tayo magtatanim ng mga seedlings ng hanging venca. Dito ilalagay ko siya sa heliconia or golden heliconia mga lodi. I-mix ko na lang siya dito kasi parang mas maganda dito ilagay kasi sa baba, ayan, wala naman masyadong mga anak-anak ang heliconia. Parang maganda siyang lagyan or i-mix natin ang mga hanging venca. At ayan, lalagyan muna natin ng soil. Ang ginamit ko na soil ay dyan lang sa tabi-tabi mga lads. Yung normal soil kasi okay lang naman ang mga venca ng mga normal soil or garden soil. So, ayan, punuin muna natin siya. Saka natin ilagay sa top yung mga seedlings ng hanging venca. Kasi ang dami kasi, iniisip ko kung saan natin siya ilagay. So, dito na lang malad sa top ng heliconia. Ayan. I will update later mga lodi kapag siya ay lumago. Maganda din talaga ang venca mga lods kasi ang ganda tignan kapag marami ng bulaklak. Ayan, diretso ko na siyang nilagay dyan kasama ng konting soil para hindi masyadong ma-stress ang ugat ng venca. Hindi ko na siya inisa-isa. Diretso ko na lang siyang nilagay kasi masilan kasi ang venca mga lods. Kapag mapuputol yung mga ugat niyan, ang bilis-bilis niyang mamamatay. Kaya kapag magta-transplant kayo ng venca, mas mabuting yung dalawa pa lang ang down kasi hindi nyo ma-disturb ang ugat kasi konti pa lang ang ugat. Kaso ito matagal kong lipat kasi kailangan pa ng oras, minsan nakakalimutan. Kaya ayan, lumaki na talaga siya. Marami ng dahon at matataas na ang ugat. Yung venca kapag mga 2 leaves pa lang dapat ilipat na para hindi na-disturb ang mga ugat-ugat kasi masilan nga siya. Madali siyang mamatay. Kaya dapat sana kung maliit pa ilipat na siya. Kung saan mo siya gustong ilipat. Or sa mga ilagay sa cups 1 by 1 yung maliit pa siya sana para kapag nasa cups mas madaling i-transfer din kasi diba yung cups madali lang i-transfer din kapag nasa cups na maliliit yung disposable cups. At ito kasi hindi ko na alam kung 1 by 1 yan sa dami, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Ang daming pot ma-consume kaya tinabi-tabi ko na lang sila. Ang dami kasi meron pa dyan sa sa labas na dapat kong ilipat. Naghahanap na lang ako ng mga ganitong paso na kailangan or pwedeng itanim yung seedlings ng venca sa ibaba ng mga halaman. Pwedeng i-mix na lang natin kasi wala tayong mapagtataniman. Basta kapag lumago siya, i-update natin siya mga lods. Kapag siya ay lalago na. Ayan, hinahanap ko muna yung isang venca. Ayan. Meron pa dito. Ayan, tingnan nyo ang dami. Ibang kulay din ito. Ayan, ang dami kasi kaya kailangan ko na silang ilipat kasi minsan kapag hindi yan mailipat mamamatay din siya. Yung venca ko iniiwas ko sa ulan mga lodi kasi ang observe ko kapag laging ulanan nadadamage talaga ang stem, nangingitim. Yun ang observe ko, yun kung sa inyo.
At gusto nila ng fall sun. Kung wala naman kayong fall sun, okay lang din. Basta iwasan yung diligan na basa pa. Kapag hindi masyadong nabibilad sa init, tingnan nyo ang soil kapag hindi pa dry, huwag nyo munang diligan. Kasi gusto nila yung natutuyuan mo na sila or nauuhaw mo na sila. Tingnan nyo yung dahon na parang kumulubot ng kunti. Ayun, yun na ang time na sila ay diligan. Kapag moist pa ang soil, huwag nyo muna silang diligan. Antayin nyo muna sila talagang magdra-dry. Yun din ang ko sa Benka. Observe na magtatagal sila kapag natutuyuan talaga sila. Gusto nila ng natutuyuan. Kasi kapag laging nag-absorb ng moist, mabilis din silang nagkaka-rot or nabubulok. Ang bilis pabubulok kapag laging moist. Kailangan nila talagang ma-absorb mo na ang dryness. So yun mga lods. Yun ang absorb ko sa Benka. Kapag nasa labas sila at laging maulan, huwag nyo na silang ikat ng ikat kasi papasok ang tubig sa pinagkakat nyo. Kung hindi naman sila nauulanan, mas magandang ikat ng ikat kasi lalago ang seedlings na yan. Mas maganda, mas maraming branch, mas maganda kasi mas maraming bulaklak na lalabas. So ayan, iniisa-isa ko dito dahan-dahan kasi di ba napakasilan talaga ng seedlings ayan. Posibleng mamamatay agad yan, hindi magtuloy-tuloy kapag masyado mong madamage ang roots kasi ang haba-haba na ng roots. Ayan si makulit dyan, umiiksi na. Ayan mga lods. Ayan, dahan-dahan lang natin lipat ang mga seedlings. Ayan. Diyan sa kabila, yung orange na pot, meron din akong seedlings na Benka na nilagay dyan. I-update natin yan kapag sila talaga ay medyo lumaki-laki na. Maganda po talaga ang Benka kasi ang dami mong flowers na matatanaw. Habang maliit pa, ipagkakat nyo muna para sila ay unti-unting lumago or dumami ang mga sanga-sanga. Ang sikreto kasi sa Benka kapag gusto mong maraming bulaklak, ilagi nyo rin siyang ipagkakat para maraming bulaklak, para maraming sanga-sanga. Kapag hindi mo siya ipagkakat, kunti lang din ang sanga niyan, kunti lang din ang bulaklak. Kaya habang maliit pa, pagtiyagaan mo na siyang ikat ng ikat. Habang hindi pa nagbubulaklak or may bulaklak na, ikat mo na siya. So ayun mga lods, tapos na mga lods. Yun lang, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and share. Don't forget to subscribe and pahit na rin ang notification bell. Pahit ng all para lagi kayong updated sa ating bagong video. Ito lang ang video ko mga lods. Ayan. Diligan muna natin mga lodi. Ayan. Update later mga lods kapag siya at lumago na talaga mga lods. Ayan. Pinifertilize ko kahapon ang mga Benka ko. Update ko later kapag sila ay lumago na lahat. Ang ganda tingnan ng mga flowers. So yun lang mga lods. Ayan, tingnan natin ang natapos ko dito. Ayan. Ilapit natin ang camera. So, ayan na mga lods. Sa ngayon, ganyan pa ang hitsura niyan. Kasi kailangan pang
mag-stable niyan. Tapos ikat ng ikat natin mga ilang buwan din. So yun lang mga lods. Thanks for watching mga lodi. Ayan yung helicon niya. Bye-bye!